Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This letter is from Miko. Dear Kathy G. Magandang tanghali sa iyo, Kathy, at pati na rin sa mga nakikinig sa programa ninyo. Tawagin mo na lamang po akong Miko, hindi tunay na pangalan, 35 years old at isang kargador sa palengke. Umaga pa lang ay nakatutok na kami sa inyo habang abala sa pagbubuhat ng kung ano-ano sa palengke. Madalas makinig sa inyo yung kaibigan kong may maliit na ukayan sa palengke namin, Kathy. Sa totoo lang, isa siya sa maraming nagsabi sa akin na magpadala ng sulat sa iyo, Kathy. Para daw mapakinggan sa radio ang kwento ko. Nung una syempre ayoko kasi nahihiya po ako, pero dahil gusto ko ring makapagbahagi at makapagbigay ng inspirasyon sa mga tagapakinig nyo, ay itinuloy ko ang pagsulat sa inyo. At dito ko sisimulan ang kwento ng buhay ko. Tao po! Tao po! Aling Rosa? Oh, sino yan? Aling Rosa, si Miko po. Nandiyan po ba si Juliet? Nandito, naglalaba. Bakit? Pwede po bang pumasok? Kakausapin ko lang po sana siya. Batang to. Oo naman, sandali lang at bubuksan ko ang gate. Siya, pumasok ka na. Salamat po. Miko, buti, pumunta ka. Balak din talaga kitang kausapin. Bakit po? Tungkol saan po? Kanina. Nakita ko kasing umiiyak yang si Juliet habang naglalaba. Ano ba nangyari sa inyong dalawa, ha? Kasi po, pasensya na po kayo, Aling Rosa, ha? Medyo may hindi po kami napagkasunduan ni Juliet, eh. Alam mo, Miko, okay lang naman yun. Normal yun na nangyayari. At naiintindihan ko naman yun. Kahit mag-live-in pa lang kayong dalawa, ganun na rin yun. Pasensya na po talaga. Medyo hirap lang po talaga kasi kami ngayon, eh. At sobrang mailap po ang swerte sa amin. Kami rin naman, nahihirapan din sa mga gastusin dito sa bahay. Pero may awa ang Diyos. Alam mo, pagsubok lang naman ito sa atin. At hindi ito ibibigay sa atin kung hindi natin kakayanin, hindi ba? Kaya nga po ako nandito para kausapin at magpaliwanag kay Juliet, tsaka abutan na rin po siya ng pera. Teka, asan na ba yung wallet ko? Ito, isama mo na rin to sa iaabot mo sa kanya, ha? Ayan. Ay, naku, huwag na ho. Sobrang nakakaya na po sa inyo. Napakalaki na po ng tulong na ginagawa niyo sa amin. Yung pagtulog at pagtira ko nga po dito, sobrang laki na po nun, eh. Itabi niyo na lang po. Nakakaya na po kasi. Ano ba kayong dalawa? Ngayon pa ba kayo mahihiya? Sige na, idagdag mo na ito sa ibibigay mo. Sige po. Sige na. Sige po, salamat po talaga. Naku, tong batang to, Sino-sino pa ba magtutulungan kung hindi tayo rin naman, hindi ba? Sabi ko nga po, eh. Ano pang hinihintay mo? Puntahan mo na si Juliet at baka binabanlawan na niya ng luha yung mga labahin niya doon. Sige po, salamat po ulit dito, ha. Mahal? Mahal? Ba't nandito ka? Busy pa ako, naglalaba pa ako. Iabot ko lang sana tong pera. Umiiyak ka ba? Ako? Bakit naman ako iiyak? Naiinis lang sa'yo. Akin na nga. Juliet,
Pasensya ka na kung sobrang hirap tayo ngayon sa buhay ha. Pangako, magsisikap ako sa pagtatrabaho ko. Dinagdagan din pala ni Aling Rosa tong... Ha? Bakit mo naman tinanggap? Tinanggihan ko na nga kanina yan eh. Di ba nga sabi nila, masamang tumanggi sa crush. Nakakahiya kasi. Dito na nga tayo nakatira, di ba? Dito pa tayo kumakain. Miko naman. Sige na nga, akin na nga yan. Dadagdag ko na rin sa iniipon ko. Teka nga, katulog ka na ba? Hindi pa nga eh. Babiyahe pa kasi ako papunta sa pinsan ni Kuya Toti. Magpapagawa daw kasi ng bahay. Naghahanap ng labor yung foreman na nakuha nila. Ako yung naisip ni Kuya Toti kaya sinabihan niya ako agad. Sayang din naman yun, di ba? Kung ganun matulog ka na kahit saglit lang. O kaya naman, umidlip ka muna dyan. Wag na. Masasayang yung oras ko eh. Kaya, ayun, kaya ko naman din eh. Pumikit na ako kanina ng konti. Bale, iidlip na lang uli ako sa biyahe. Naawa na kasi ako sa'yo eh. Nagkakasakit ka na. Ang hirap naman ng mga trabaho pinapasok mo. Di na rin normal yung tulog mo. Tapos, ito lang? Ito lang yung makukuha mo? Minsan di pa agad na ibibigay sa'yo eh. Kung nakatapos lang ako ng pag-aaral eh, sana maganda yung trabaho ko ngayon. Wala eh. Di tayo sinuwerte. Mabuti at nabigyan ka ni Kuya Toti ng pera. Nabawasan pa nga yan eh. Oh, bakit naman? Anyari? Kasi nung isang araw, nabagsak ko yung isang sako ng saging. Ayun, nadurog yung iba kaya binawas sa sweldo ko. Yan ang habay sinasabi ko eh. Sa klase ng trabaho mo, kumikita ka ng hindi sigurado. Minsan, abonado pa. Umalis ka na nga dyan, Miko. Hanap ka na lang ng ibang trabaho. Juliet, pag umalis kasi ako kay Kuya Toti, hindi ko sigurado kung makakahanap agad ako ng trabaho. Pag nangyari yun, sa tingin mo ba may aabot ako sa'yo? Ito ngang may trabaho ako, hindi ako makapag-abot ng tama sa'yo eh. Paano pa kung wala? Hayaan mo, maghahanap din ako ng malaking sahod na trabaho. Pasensya ka na sa akin, Miko ah. Ayoko lang kasing ginaganon ka nila sa trabaho mo eh. Napakahirap talaga maging mahirap. Wala tayong karapatan na magreklamo. Pagod at puyat ang kalaban sa trabaho namin bilang kargador sa palengke, Kathy. Minsan hindi maiwasan na naibabagsak ko ang mga ibinuhat ko. Iba pa rin kasi yung may tulog ka sa gabi na halos hindi ko nagagawa simula nang pinasok ko ang pagiging kargador sa palengke. Yung natitirang oras, Kathy, na dapat ipahinga ko sana ay ginagamit ko sa ibang pangraket sa palengke. Tulad ng pag-aayos ko sa mga nasirang kariton at mga nagpapalinis ng mga pwesto sa palengke. Pero kahit anong hirap ay kinakaya ko, Kathy. Kahit kulang pa ang tulog ko, ay tuloy lang ang trabaho. Kuya Toti, okay na ba to dito? Oo, okay na yan. Ito bayad oh. Salamat Kuya Toti. Miko, pasensya ka na kung uminit ulo ko na isang araw. Alam mo naman, mahirap talagang kumita ngayon. Kaya ingat na ingat din ako sa mga prutas na inaangkat ko. Wala yun kuya. Naiintindihan ko naman yun. Mabuti naman. O siya, sige na. Magpahinga ka na. Salamat, Miko ah. Hindi pa ako matutulog kuya. Ralakit pa ako eh. Ha? Teka, nagpapahinga ka pa ba, Miko? Alam mo, masama yung laging walang tulog. Mamaya,
tumagos ka na lang bigla sa pader. Sayang din ang racket kuya eh. Parang ganun din sa pinsan mo na nagpagawa ng bahay. Bale, magbubuhat at mag-ahalo lang naman ng semento kuya. Di ba hindi pa tapos yung bahay ng pinsan ko? Oo kuya Toti eh. Ang gagawin ko na lang, salitan. Mamaya yun dun sa anak ni Mang Rick. Tapos bukas, yun sa pinsan mo naman. Walang kaasa sa akin yan, Miko. Basta ang payo ko lang, huwag masyadong abusuhin ng katawan, ha? Oo naman kuya. Salamat sa pag-alala. Sige po kuya Toti. Alis na po ako. Okay, sige. Ingat ka, Miko. Sige po kuya. Pre, Biko, kumusta buhay natin dyan, ha? Uy Bert, ikaw pala. Eto, ayos lang naman. Ba't ganyan yung itsura mo? Parang puyat na puyat ka, pre, ha? Hindi ka ayos, pre. Hindi, ano lang kasi nagdodoble kayod ako eh. Kaya ayun, laging puyat. Uy, ganda ng motor mo ah. Bago ba yan? Kahit masagwa mo ka mo, ang pogi mo dyan ah. Raulo. Pre, maiba lang ako, ha? Gusto mo bang malabanan yung puyat at kumita ka ng malaki, pre? Ano? Anong ibig mo sabihin, Bert? Ano ka ba? Sagutin mo lang yung tanong ko. Oo naman. Siyempre, sino bang ayaw kung maayos yan, bakit hindi? Ito, pare. Ito yung racket kaya ako napili tong motor ko. Ano ba kasi yan? Teka. Ito, pare. May hinahatid lang akong, ano ba, ganito lang, eco bag lang to. Sa isang tao. Tapos, alis na ako. Ganun lang. Ano? Pag natin ko, alis na ako. Paano? Atid lang? Ganun lang? Ganun lang, pre. Maniwala sa'yo. Tigilan mo nga ako. Titirapan mo lang ako eh. Hindi, totoo to, pare. Malaking tulong to, pare, para sa'yo. Tingnan mo ako, tingnan mo. Yung motor ko, tingnan mo. Bibili ko ba to sa pagiging kargador ko dati? Hindi, di ba? Huwag ka munang umindi, pare. Subukan mo lang. Sige pare, pag-iisipan ko yung sinabi mo. May number naman siguro ako sa'yo, pre, di ba? Oo. Ganto. Tawagan mo ako pag naisipan mo. Basta huwag ka muna umindi. Subukan mo lang. Sige, pre, alis na ako, ha? Message mo ako, ha? Seryoso kaya itong si Bert sa sinasabi niya? Di bali na. Makaalis na nga. Alam kong maganda ang inaalok sa akin na trabaho ng dati kong kasamahan sa palengke, Kathy. Kung kaya kinonta ko agad ito para makapasok sa trabahong yun. Naengganyo ako sa sinabi ni Bert na simple lang ang gagawin. Iaabot ko lang ang nakabalot sa eco bag sa isang tao kung saan napag-usapang magkikita. Pagkatapos nun, aalis na ako, saka naman ako bibigyan ng bayad ni Bert. 3 buwan na sahod ko na ata sa palengke, Kathy, ang katumbas ng isang gabi ng paghatid ko sa nakabalot sa eco bag na yon. Natuwa si Juliet dahil malaki ang naiaabot ko sa kanya na pera kumpara dati. At sa totoo lang, ay nakabili na rin ako ng mga gamit sa bahay namin at nakakuha na din ako ng pinapangarap kong sariling motor. Kathy, yung feeling na parang napakayaman ko dahil nabibigay ko ang lahat ng kailangan ng aking pamilya. Dumating na sa punto, Kathy G, na halos wala na akong pakialam sa pera dahil sobra-sobra ang nakukuha ko sa trabahong bigay ni Bert. Halos wala na akong pake kung may maiwan man akong pera sa mga bulsa ng pantalon ko. Sa madaling salita ay nasundan pa ng nasundan ang mga binibigay na trabaho sa akin ng aking kaibigan. Hanggang sa dumating yung araw, Kathy, na isang malaking bag na ang dinideliver ko sa mga kliyente namin. At isang araw nga, Kathy, napansin ko na lang na may mga taong hindi pamilyar na laging umaaligid sa bahay namin. Pasilip-silip ito sa gate at maging si Juliet ay napansin rin ito. Kaya't agad ko itong
kinausap. Oh, ano nangyari? Bakit parang may mahabol sa'yo? Miko, bakit ba may mga sumisilip dito sa bahay natin? Parang mga kalalakihan. E pagpasok ko, may mga nakamotor na tumitigil dun sa tapat ng gate natin. Tapos kita-kita ko na sinisilip nila yung loob ng bahay natin. At saka kahapon din, may dalawa daw na lalaki na nagtatanong sa kapitbahay nating si Lani. Inanong daw kung anong oras ka daw umuwi dito sa bahay. Ha? Bakit? Sino naman yung mga yun? At bakit sila nagtatanong ng ganun? Ayun na nga, bakit ba? Ano ba kasing ginawa mo, Miko? Ginawa? Anong ginawa? Wala akong masamang ginagawa, Juliet. Nagtatrabaho ako ng matino, alam mo yun. Oo nga, pero bakit ganon? Alam mo namang iba yung pakiramdam ko sa mga umaaligid sa bahay natin eh. Hindi ka ba nag-aalala? Ha? Hindi ka ba nag-aalala para sa sarili mo tsaka para sa pamilya mo? Teka. Huminahon Eh ka nga paano naman ako hihinahon? Ha? Sa tingin mo sa lagay na to hihinahon ako, Miko? Tao po! Juliet! Juliet! Si Lani yata. Eh bakit kaya? Teka lang, Lani. Andyan na. Oh, bakit, Lani? Halika, pasok ka muna. Eh, ano bang nangyari? Eh kasi naman kanina sa tindahan, may nagtatanong na naman tungkol sa asawa mong si Miko eh. Nag-aalala kasi ako kasi armado kasi ng baril ang mga ito eh. Ano? Mga armado? Eh, hindi ko alam kung mga pulis ba o sundalo. Umalis din naman kasi agad. May nagawa bang hindi magandang asawa ko? Eh iyon na nga, kaya nga ako napatakbo dito sa inyo para sabihin. Miko, ano to? Bakit hinaharap ka ng mga otoridad ngayon, ha? Hindi ko din alam, Juliet, kung bakit. Wala akong naisip na nagawa kong mali. Tao po? Ano po yun? Dito po ba nakatira si Miko Rigumba? Opo, pero wala po siya ngayon. Kaano-ano niyo po tong taong to? Asawa ko po. Kasi Mrs. nagkasala po sa batas ng asawa nyo at kumpirmadong tulak po siya ng droga. Ano? Anong tulak ng droga? Ako? Teka. Ibig sabihin, illegal na drogang mga pinapatid sa akin ni Bert? Pare, kahit anong mangyari, huwag mong bubuksan yung mga yan, ha? Basta, iaabot mo lang yan dun sa mga kontak natin. At pag naabot mo na, ako nang magbibigay sa'yo. Diyos ko po. Ay, naku, hindi po totoo yan. Hindi po ganyan ang asawa ko. Hindi po. Mrs., kailangan lang po naming ma-serve ang warrant of arrest na dala namin para sa asawa nyo. Huwag niyo pong itago ang asawa ninyo, Mrs. Baka madamay kayo at makasuhan din. Wala nga po siya dito, mga sir. Maniwala naman kayo. Umalis na ho kayo. Umalis na ho Mrs., kayo. sandali lang. Juliet, anong nagawa ko? Wala akong kaalam-alam na droga pala ang laman ng mga pinapatid sa akin ni Bert. Kaya pala ganun kalaki kung magbigay siya ng pera. Illegal na droga pala yun. Sorry, Juliet. Anong gagawin ko ngayon? Teka, tatakas ako, Juliet, sa mga pulis. Hindi ako magpapahuli. Wala akong ginawang kasalanan. Tatakas ako. Miko, saan ka pupunta? Sora, dito! Nasa likod dumaan! Hoy, tigil! Habulin niyo, bilis! Dito, sir! Ayan! Hindi ako magpapahuli sa inyo. Wala akong ginawang kasalanan. Hindi ako kriminal. Dito ako mapasok. Dito ako magtatago. Hindi nila ako makikita dito. Anak ng... Labas! Naloko na! Lumabas ka dyan! Huwag, sir! Huwag kayo magpapaputok! Parang awan nyo na, sir! Taas mong mga kamay mo! Pusasan to! Yes, sir! Yes, sir! Teka dito, pinahirapan mo kami, ha? Sir! Wala pong kakaalam-alam sa sinasabi niyo, sir! Nagtatrabaho
trabaho lang ako, sir! Nag-atin lang ako ng mga gamit na pinapatid sa akin, sir! Pinapatig sa'yo. Matagal ka nang binamanman ng pulisya. Miko Regumba, inaaresto ka namin sa salang pagdadala ng iligal na droga at may karapatan kang manahimik. Kathy, hindi ako makapaniwala na nasangkot ako sa iligal na krimen na wala akong kamalay-malay. Hindi ko inisip na mapapahamak pala ako sa trabahong inalok sa akin ng dati kong kasamahan sa palengke. Nakulong ako at pinagbayaran ko ng ilang taon sa loob ng kulungan ng kasalanan na kahit minsan ay hindi ko pinangarap na gawin dahil alam kong mali ito. Ilang taon na hindi ko nakasama ang asawa at anak ko, Kathy. Hanggang sa dumating ang araw na napagaan ang aking kaso, base na rin sa pakikipagtulungan ko sa mga investigador at dumating ang araw na nakalaya ako. Miko, mahal. Juliet, mahal. Namiss kita. Nasaan yung bata? Nasa si LA. Kanino mo iniwan sa LA? Iniwan ko muna siya kay nanay. Ikaw, kamusta ka dito? Hindi kita masyadong nadadalaw dahil nagtatrabaho na kasi ako eh. Tsaka, nakikisuyo lang ako kay nanay na bantayan si LA. Ano ka ba? Ayos lang. Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga ngayon, lalabas na ako dito. Hindi ka ba nila sinasaktan dito? Walang masamang nangyari sa akin dito. Ang totoo niyan, mababait sila dito. Yung mga napapanood ko kasi sa TV, yung alam mo yan, yung binubugbog ng walang kalaban-laban. Walang ganon? Okay ka lang dito? Juliet, ano ka ba? Wala. Hinamol ang boses mo, baka marinig tayo nakakaya dito kina sir. Nangyayari naman talaga yun, di ba? Yun yung napapanood sa mga balita. Mababait sila dito. Tsaka, ilang taon na ako sa loob. Wala akong naging problema. Kaya, huwag ka na mag-alala. Ayan na sina sir. Iko, huwag daw ulit ha. Huwag basta-basta papasok sa isang bagay na hindi mo alam ha. Opo sir. Sobrang natuto talaga ako sa nangyari sa akin sir. Maraming salamat sa inyo sir sa maayos na pagtrato nyo sa akin dito sa loob sir. Salamat po talaga sir. Wala yun. Basta magpakabuti ka sa labas ha. At ayoko nang makita ulit yung mukha mo dito ha. Makakasiguro po kayo sir. Uwi na kami sir. Sige, ingat kayo. Ingat. Juliet, salamat sa pagtiyaga at paghintay na makalaya ako ha. Pangako, babawi ako sa inyo ng anak natin. Pupunan ko ang ilang taon na hindi niyo ako nakasama. Miko, alam mo, sobrang saya ko. Sobrang saya ko nang nakalaya ka na. Alam mo bang, gabi-gabi kong pinagdadasal sa Diyos na sana makasama ka na namin ang anak natin at hindi niya ako binigo. Kasi ito, kasama na kita. At sisiguruhin ko na katuwang mo ko sa mga darating panguno sa relasyon natin bilang mag-asawa. Alam ko, pagsubok lang lahat ng yun. Pagsubok sa ating dalawa, sa ating lahat. At nalagpasan na natin, mahal. Tama ka. Tama ka, Miko. Salamat sa Diyos at nalagpasan na natin. Kaya, panahon na. Panahon na para umusad tayo sa buhay natin. Salamat, mahal. Salamat sa maabang pasensya mo. Mahal.
Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Miko. Kathy, namasukan muli ako sa palengke at maswerte akong tinanggap pa rin ako ni Kuya Toti sa pwesto niya. At habang namamasukan ako ay sinimulan kong mag-ipon kahit paunti-unti hanggang sa maipon ko ang halaga na tulong na rin ni Juliet at pahiram na pera ni Kuya Toti sa amin. Kathy, ginamit ko itong pangrenta ng isang maliit na pwesto ng gulayan sa palengke at pinag-igihan naming mag-asawa para mapalago ito kahit papano. Nagsimula sa maliit na pwesto ng gulayan hanggang sa nakakuha na kami ng tindahan ng karni ng manok at baboy at isa pang tindahan ng may nyog at dried fish. Kathy, masasabi kong kahit anuman ang pinagdadaanan ng isang tao, gaano man ito kabigat, ay kaya pa rin itong lampasan. Basta samahan lang ng dasal at pagpupursige at hindi mang-aapak ng ibang tao. Naway magsilbing inspirasyon ang aking kwento sa mga taga-subaybay nyo, Kathy. Maraming salamat. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal. Miko. Love Me, Kathy G.